Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Holy Spirit, Divine, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa mga animal spirits. Okay, so now, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa new subscribers, maraming salamat din po. And again, ito po is guide, no, or magiging gabay po sa inyo sa araw-araw. Lalong-lalo na po doon sa mga nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig, nakakakita ng hindi po nararanasan ng iba. Okay, so sa mga baguhan po, I'm a tarot reader, I'm also a divine healer, I'm also a ritualist, no, nagbabaklas po ng mga kulang, ano ba to? Gayuma pala. Sorry. Okay, so yan po. And yung pagka gusto po mag-walk-in, chat lang po kayo para po mabigyan po kayo ng schedule kasi po by appointment din po ako sa sa walk-in kasi nga po meron din po akong mga line up online. Okay, so kailangan ko rin pong balansehin yung mga yan. Okay, so now is malaman po natin ang messages from your ancestors. Kuha po tayo ng message from your ancestor using these cards. Those cards, no? So, tingnan po natin kung ano po yung mensahe. Pero hindi naman po lahat yan is magagamit natin. Let's see kung ano po yung makukuha natin mga mensahe sa kanila. Okay? So, now is, and by the way, again, hindi po ako masyadong active ngayon sa ganito. Kasi nga po, kinukompleto ko po yung novena, which is Santo Niño po yon, novena. So, 9 days po yon. So, medyo limited din po yung pagstay ko sa gamutan area. And sa reading, ganun din po, limited lang din po yung slots na ini-entertain ko or nire-readingan ko po. Kasi nga po, medyo hindi po maganda yung tulog ko, yung schedule. Kasi nga po sa gabi ako buhay. Sa umaga tulog po ako. So, ganun po, no? So, please understand, please. Okay, so now is let us pray. Panginoong Diyos Ama, Panginoong Hesus Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal ng banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking po tagapanood. Naway kami po inyong bigyan lagi ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ano po klase ng karamdaman na tukso, bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so kukuha tayo ng message. Ano ba ang nais iparating sa inyo ng inyong mga ancestors? And again, meron po tayong mga ganito po na panggamot at pangontra po sa kulang, barang, lason, usog, gayuma. Ito po, and pwede rin po to sa mga sa mga physical illness, hindi lang po sa spiritual. Okay? So pahit-pahit lang po yung sa may ganito tayong malaki, and meron din po tayong ganito. Parang pinaka-packet size nyo na po to. Okay? So, let's see, ano po ba ang meron sa inyo today? Ano bang energy ang makukuha ko today sa inyo? Okay, so, take some actions, especially sa family matter, spiritual man yan, goal, daming lamok, no? Kasi, if you take some actions, or parang, aside sa pagmamanifest po, no, and andito po yung pinopursue ninyo na ma-reach yung mga goals ninyo, achievements po ninyo, then, talagang there's a wish fulfillment po na matatawag. Again, wala naman po talagang pangarap, no, na hindi naman po pinagtatrabahuhan. Kailangan po talaga natin pagtrabahuhan yan, syempre in a nice way po, no, talagang still lagi po tayong hihingi ng gabay kay God para po yung trabaho po natin hindi po tayo nape-pressure, hindi po tayo nahihirap, hindi po tayo nabibigatan. Parang alam niyo po, yung tipo naglalaro lang po kayo kahit po sa mission niyo sa panggagamot. As long as nandito po ito, matawag kayo sa kanya, nagbibigay kayo ng galang, basbas, is madali lang po talaga ang gamutan. Okay? Okay, so now is we have the pure heart.
Wow, and happily married. Wow. So, yes, because of, maybe yan, katulad niya, no, sa take some actions, no, it's about a family matter kasi we have the pure heart and happily married, no, you have this pure heart, as in talagang pure na talagang very, very pure and very soft, no, very warm, no, and maybe isa to sa mga parang minanifest mo, no, na mamanatiling buo ang family. Kasi once na naghiwalay po ang couple, sira ang pamilya. No, but ikaw, isa dito talagang pinorso mo or talagang marubduban mong talagang minanifest na talagang mabuo at mabuo ang pamilya mo. Na magkaroon ng changes, no, na talagang magkasundo kayo as a couple, no. Kasi we have the happily married here. So, ngayon is, sa mga kasal po dyan, expect this, no, na talagang yung relasyon po ninyo dito is talagang happy ever after. Happily ever after ang mangyayari. Okay? And congratulations dyan kasi one of your achievement yan. Diba? What else? Wow. And dahil dyan, there's a lot of celebrations na darating po sa inyong life. Congrats. And hindi lang sa ano to hindi lang sa family matter, also sa spiritual, there's also growth, no? And talaga pong you are a powerful manifestor na talagang lahat po ng mga dreams po ninyo, lahat po yan is marireach at marireach ninyo. Okay? And yes, because of your hard work, yes, kasi kumbaga, kung family matter to or sa couple po to, no, since yun nga po, since February pa rin naman po tayo, talaga pong parang inaakama din ng ancestors ninyo na ang i-reading po natin ngayon, yung energy po ninyo na maybe may doubt, no, sa relasyon, kung talaga pang magwo-workout pa po ba yung relationship ninyo, especially kung nagkakalabuan kayo, or maybe there's some issues about third party. Well, kung ano po yung minamanifest ninyo, kung ano po yung mga ginawa ninyo, lahat po yan, because of your hard work, is eto na po ang resulta. Happily married. And freedom is andito yung maybe nga, yun nga, may third party, or maybe there's a love spell, so there's a freedom, there's a breakthrough sa nangyari po sa inyo. So, alam niyo po yun, malaking bagay po yun. And again, para po kayo nanalo sa loto pagka mga ganyan. Kasi yung wini-wish mo na magbalik, maging maayos, maging buo ulit ang family, na walang gulo, nasa yun na. It's all in your hands. No? What else? Okay, so wala na. Dito naman tayo. Madali ako kausap. Okay, so let's see kung ano man dito. May goodness. Alam nyo ba? Ang lalaki ng lamok ngayon, ha? Grabe. Okay, so what else? Holy Spirit, give me some message, please. Thank you. Okay, so dalawa po itong bumaba, no? Now, we have the demonic entities na parang sasabotage sa pagiging famous mo. There's are demonic entities na talaga parang humaharang sa pagiging, alam mo yon, bukod sa famous aside, so there's another term for this na parang, nakikilala ka. Aside dito sa nakikilala ka is andito yung umuunlad ka. So there are some demonic, again sinasabi ko naman to lagi na pagka kayo po ay masyadong marapit po sa Panginoon, mas lumalapit din po ang mga yan, mga demonic entities na yan. Andiyan po yung pilit kayo i-destroy niya, pilit kayo lilinlangin ng mga yan, pilit na gagawa ng paraan niya para hindi mo masakatuparan ng mga misyon mo sa buhay. Kahit po yung kahit nga po yung pagkain-kain lang, no, kahit nga po yung sa pagtulog, kahit nga po yung sa lalakad lang, mga tipong ganyan na may pupuntahan kang importante, especially kung pupunta kang mga simbahan, andyan mga interruption yan, may mga distraction na ginagawa, especially dahil alam niya na magiging famous ka, winawasak din niya yan. Ayaw itong demonic entities na nagse-celebrate ka, no? But there's a text, andito nga nag-take some actions ka, so andito yung kumilos ka, and for sure meron ka mga ginawang some rituals or maybe spells, no, na para malusaw to mga demonic entities na to na bumabagabag sa'yo or nagbibigay sa iyo ng kalituhan, blockages, delays, no. But for now, I know wala na ka ng mga delays, no. Wala na, goodbye delays, mga ganun. Okay, so let's see kung ano pa. And look, andito na yung third eye awakening mo. So, kaya andito yung talagang, kung sa pakiramdam rin lang, uunahin natin, is andito yung talagang
ramdam na ramdam mo kung meron kang atake, kung yan ba ay spiritual or physical. For sure, alam na alam nyo po dahil yung intuitions nyo po dito or psychic abilities niyo is talagang palong-palo. Okay? So talagang alam na alam nyo po kung ano po yung mga galawan, no, pagka halimbawang spiritual or physical yung mga nangyayari po sa inyong atake. Okay, so what else? Wala na rin. Okay, so madali ako kausap. Okay, so let's see. Dito tayo sa kabilang card. Okay, so let's see kung ano pa ang message. Kung tinong card ko na yun, 369 lang yung lumabas. Sa kapal nung card ko na yun, babalikan ko yun mamaya. Para mas maraming mensahe po sa inyo ang inyong mga ancestors. Pero dito kukuha po tayo ng 5 specific cards para dito. Kasi kung tutuusin dito po sa first deck natin na ito ng oracle card is andito po yung lahat positive except dito sa demonic entity sa gustong sirain to. Pero hindi naman po niya napagtagumpayan to kasi you have this pure heart talaga. Same as Jesus Christ, no? And God na talagang meron kang pure heart. Mother Mary, no? Na talagang andito yung hindi i-allowed nila na mamutawi or magtagumpay ang mga pagsasabotahe dito sa buhay mo. Especially sa pagiging famous mo. Nalaman mo yan because of your third eye. Diba? So, alam na alam mo kung ano yung mga nangyayari talaga sa'yo. Okay? Yun lang ang kagandahan po ng third eye. Alam nyo po kung ano yung mga nangyayari sa paligid. No? Mapa-material na bagay, mapa-spiritual na bagay, alam na alam nyo po yan. Once na bukas po si third eye. What else? Ancestors, please give me some message. Thank you. In reverse. See, 3 of Swords. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo wala na po tong parang meron man sa inyo nag-iisip na parang gusto niyo na pong iwan ng mga person ninyo or parang gusto kang iwan ng person mo. It's a no. No, hindi po 'yun matutupad. Kasi nga you have this pure heart and ang sinabi nga dito sa first deck natin na you take some actions para po maging intact yung relationship ninyo or maging mas malalim po yung relasyon ninyo. And yung love is naglalagab love. Ganun. Okay? And now we have is the Page of Wands here na talagang parang you are still looking forward, no, para nag-iisip para ano ba iba pang ways, no, para mas maging intact or mas magkaroon ng development yung relasyon ninyo. Not only yung as a couple, but as a whole, as a family. But sa akin nakita ko naman dito nagkakaroon talaga ng growth, no? Nagkakaroon talaga ng magandang outcome yung mga sacrifices na ginawa mo nito mga nakaraan. Okay? What else? But still you keep on wondering, no? Kung paano nangyari yan. It's because of your faith, syempre. Syempre, ando yung antindim ng pananalig mo And Knight of Swords is there na talagang, for some of you, talaga tinitirikan ng kandila para lang masira yung relasyon nyo. Maybe this is also the love spell. Pero, sorry, wrong number, sorry, walang signal, ganun. Okay? And yes, because of the Hierophant is here, na talaga nag-guide sa inyo, no, God is there to guide you. Santo Niño is here to guide you, no? And also your angels is here. Alam nyo, every time na nakakaramdam kayo ng parang pagkabalisa, pagka-negative, no? To the rescue agad ang mga ang mga angels mo or yung mga guides mo. Talagang andito yung pagka alam nilang malalaglag ka na, wala ka pa, no? Alam pa lang nila na parang mafo-fall ka na, binubuhat ka kagad nila pataas. No? Kasi alam nila na you are too attached, no, sa mga anak mo na talaga ang concern mo dito talaga is mga anak mo. Na parang noong kayo ay nagkakaroon ng mga parang hindi magandang pagkakaunawaan or maybe there's some third party involved nga, no, pero andito yun talaga you'll make sure na magiging maayos yung still yung relasyon nitong person mo sa mga anak mo. Parang walang siraan. Alam mo yung parang wala lang, pero andito yung durog na durog ka. No? So, pinapakita mo din talaga dito yung strength mo, no? And, yun nga, kumbaga, kaya ka well-blessed kasi
Ni-let go, let God mo lahat. Na which is talagang kailangan po natin yan. I-let go, let God po natin lahat ng mga sacrifices na nararanasan natin, mga obstacles po natin, mga pagsubok na sangkatutak, kailangan po natin surrender lahat kay God yan. Kasi, at saka iisipin nyo rin, hindi lang naman po kayo nagsasuffer niyan. Meron pong mas worst, no? Tumingin ka po sa paligid, or kahit sa TV, sa social media, compare mo yung buhay mo, merong mas worst na nangyayari sa buhay mo. Luckily is ganito lang ang nangyari sa iyo, na kayang-kayang i-resolve kasi andyan si God, na lagi ka nakatawag, lagi ka mong katabi, lagi na andyan handang damayan ka. Not only God, but you're not alone. Kumbaga na andyan yung mga tao sa paligid mo na, I mean, guides, no? Hindi tao, kasi mga tao nga is mapagmatsyag, pero alam niyo yun, mapanira. Hindi ko naman po nila lahat, pero most of them. Okay? Kaya careful din po kayo sa mga tao na akala nyo, pag nagsishare na po kayo, akala nyo okay, akala nyo talagang from their heart yung concern na binibitawan nila sa inyo. Hindi po sa parang dinidiscourage ko kayo na makipag-usap pa sa ibang tao, pero pakiramdaman nyo rin po yung mga, especially kung kayo po yung mga healers at meron po kayong mga gifts and abilities na binigay kay God, pag-anahin nyo po yung third eye awakening. Kailangan nyo po yun. Maybe kaya ito binigay sa inyo yung third eye, kaya po pina-open po sa inyo ito, pina-activate ito. It's because of, andito ngayon, ang daming nanlilin lang sa inyo, ang daming nanguuto sa inyo, ang daming nanloloko sa inyo. That's why God sends this third eye sa iyo, or inopen niya na po, para po malaman nyo kung sino yung totoo sa inyo at hindi. Nang sa ganun po, wala na pong walang yaang mangyayari. Okay, so what else? Pero alam nyo, yung pagiging especially po sa mga nanay dyan, ito is a very patungkol po sa inyo. And yes, we have the 5 of Cups. Parang alam nyo po kung anong gusto nila. Parang kung ikaw is a divine healer, parang ang gusto nila is maging mangko ka. Gusto nilang balutan ng black shadow ang white, ang divine light na meron ka. Pero syempre hindi pa pagtatagumpayan yan. Especially if this one santo ninyo, is always there. As in 24 hours na nasa iyo. No. Dalawa to See? Still, the judgment is here. So, lahat ang nakapanakit po sa inyo dito, talaga namang there's a judgment. Talagang andito, isi-save. At isi-save po kayo ng mga angels nyo dito. There's a lot of talagang, alam nyo yun, iniiwas po kayo ng mga angels ninyo sa mga mapanakit. Even mga palipad hangin, or even mga tao na papanakit sa inyo. Tao na itong pinag-uusapan natin na nakapaligid po sa inyo, is talagang andito yung magkakaroon po ng karampatang parusa, na hindi naman po kayo magbibigay, kundi ito po mga angels, especially mga archangels na nag-aalaga po sa inyo, dahil ayaw po dito mga ito na kayo nasasaktan. So wait for the parang pakiramdaman nyo po itong mga ito. Okay, so what else? Is there anything else po, ancestors? Message for my collective. What else? Yes, meron pa. Wow, the sun. See? So, kumbaga, ito kasi gusto talaga nila sa inyo, yung the sun, na magkaroon kayo lagi ng always new beginning sa araw-araw. Kaya always be thankful po pagka talaga tayo gumising. Napakalaking bagay po sa atin. Pag tayo gumising, thank you God. Ibig sabihin, may mission pa ako. May kailangan pa akong gawin sa mundong to. Thank you God. So, bless me, guide me, protect me. Ganun po, no? So, there's a lot of dito, what's this? A sunflower. And there's a sun. No, na kumbaga andito yung lahat ng liwanag or lahat ng katotohanan din, as well, is talagang ito yung gustong ipakita sa inyo ni God, na hindi na po kayo mabalutan ng kasinungalingan, na mga malilinda, mga impostor na tao. Yan. Okay? Anything else? And we have the Chariot. But nag-reverse siya. Why? Bakit ka nag-reverse, Chariot? Bakit ka nag-reverse? Anong meron? Para may pumipigil ng ng success mo talaga. But you have this sun card Pero yung success mo, or parang yung willpower mo, is inaawat. Bakit?
because of you are the Empress. No? Pero the Empress ka nga eh. No? The Empress. And we have the Nine of Wands in reverse. So, the Empress ka na parang tipong alam mo yun, na kahit na halimbawa, since ikaw ang the Empress dito and you have this power, no? Mother Earth guides you as well. Hindi lang mga spirit guides, ancestors mo, ascended masters, universe ang nag-guide sa iyo. Also the nature, no? Mga elementals, no? Isa dyan din na naka-guide sa iyo. So, ano rin to yung Nine of Wands mo is naka-reverse din, no? Na dapat is talagang well protected ka ng lahat ng mga guides mo. So, since ikaw is the Empress, no, is yung power mo dito is kakaiba. Na parang not at all times is kailangan mo ng tulong, no, from your guides. Kasi kahit ikaw alone kaya mo. But andito kasi yung talagang you just make sure for your safety. That's why still you need them. Huwag mo silang i-ignore. Huwag ka rin maglakas-lakasan na kahit nasabihin ko ngayon na ikaw is meron kang superpower, meron kang supernatural abilities na kaya mong talunin ng lahat. Still, kailangan mo pa rin ng guide. Kailangan mo pa rin yung mga archangels na yan, yung mga ancestors na yan, ascended masters na yan. Again, hindi tayo Diyos. Hindi ka Diyos. But you are the Empress. Na tipong kahit na alam natin sa sarili natin na sarili mo na ikaw is malakas, makapangyarihan, still, hindi ka pa rin Panginoon. Hindi ka pa rin Diyos. Na end of the day, sa Kanya ka pa rin tatawag. Gawin mo lang yung mission mo, gawin mo lang yung task mo, hanggang doon lang. Binigyan ka ng ganyang kapangyarihan because you deserve it, pero wag mong abusuhin, wag mong pagyabang, wag kang maging mapagmataas. Ganun ka pa rin. Kung ano ka noon, dapat ganun ka pa rin. Maging mapagkumbaba ka pa rin. Wag mo ipagyabang. Wag mo ipangalandakan. Pwede mabawasan yan. Okay? Pero talaga malakas ka kung sa malakas. Malakas rin lang pag-uusapan natin. Talaga malakas ka. Okay? So, last card. Wow. Talaga naman. Two of Cups. Talaga naman full of love. Talagang you are madly in love. And your person also is madly in love with you. And we have the King of Cups. Anything else? Alam niyo yung King of Cups na to, no? Is parang andito yung wala siyang kakayanan, which is yung person mo to, no? Na parang wala siyang ganito wala siyang guts sa ngayon na parang ibigay sa iyo lahat ng gusto mo. Na lahat din ng gusto niya para sa iyo is hindi niya maibigay. Because of talagang andito yung status niya, talagang wala pa siya ngayon. Wala pa siyang maibuga ngayon. Pero antayin mo yung right time niya. Dahil pag eto dumating yung right time itong person mo sa'yo na makaahon sa pagsubok na binigay sa kanya ng Panginoon about financial, ka-angel, nako, buhay prinsesa ka dito. Baka nga reyna eh. Sa ngayon lang talaga may pinagdadaanan siya. Meron siyang konting tapik, meron konting pitek, no? But antayin mo lang. Naging matyaga ka and alagaan mo pa rin tong person mo. Okay? So, again, ang pera po hindi po pinag-aawayan. Kinikita po yan. Kung alam mong nagdarahop, alam mong medyo hirap kumita si partner, si person mo, then ikaw kumuha ng diskarte. Hindi yung pupush mo siya na parang, alam mo yung tipong, gusto mo pa bang dumating sa point na para magtinda ng drugs, mag-hold up, mag-snatch para lang maibigay sa'yo. Di ba? Hindi. So, as long as kompleto mo ang katawan natin, kaya po natin kumilos, hindi naman tayo paralisado, tulungan po natin ang isa't isa. Hindi po yung, porque sabihin natin, halimbawa, lalaki, ang parang, ang hina kumita, na dapat siya ang padre de pamilya. And andun yung tutulak na, ikaw ang lalaki, dapat ikaw ganito, ganyan. Hindi po. Hindi na po uso ngayon yun. Kasi po sa pahal ng presyo ng bilihin ngayon, kailangan po dalawa kayong kumikilos. Dahil ang sahod ngayon dito sa Pilipinas, grabe. Pag nilabas nyo po ang 1,000, mamaya pag uwi mo wala na yun. Ang 100, ang 1,000 po is parang 100 na lang. Ang 20 pesos nga po wala nang halaga eh. 10 piso lalo. Dahil magkano na po ang soft drinks ngayon? 'Di ba? Sigarilyo nga po 10 piso isa eh. Ganun na po ang buhay ngayon. Kaya kailangan po natin ng sipag, tiyaga. Wag tayo umasa sa iba.
Magtrabaho po tayo, magbara tayo ng buto. Hanggat may kumpleto po tayo. Eh kung yung pilay nga po, yung wala pong ganito eh. Kumikita po ng maayos isang araw eh. What more? Yung kumpleto po, di ba? Yung bulag, nakakagawa po ng diskarte. Kanta-kanta lang, kumikita po yan sa isang araw. Wala pong trabahong madali, lahat po mahirap. Okay? Basta po as long as alam nyo po yung tama po yung ginagawa nyo, i-bless po kayo kasi tutulungan po kayo ng mga guides ninyo. Yan po ba mga bulag na yan, inuulan, inaarawan po yan. Nasa kalsada, nasa, anong tawag doon, nasa tulay. Pero malalakas pa rin po. Nakakauwi ng safe. Nakakapwesto ulit ng safe. Doon sa mga pwesto nila kung saan sila nagpapatugtog. Kasi nandiyan si God. Binibigyan po sila ng strength. Ganon din po tayo mga kumpleto. Mas kailangan po natin pagpursigihan at tulungan ng mga taong ganito na nakikita po natin sa kalsada, nabibilad, naaarawan na uulan, binabagyo para lang kumita ng pera. Huwag niyo pong daan-daanan yung mga yan. Mga angels po yan. Ang lakas pa ng pakiramdam yan. Huwag niyo pong daan-daanan. Hindi na po masama magbigay kayo ng 10 piso, 20 sa lalagyan po nila. Kung wala po talaga 5 piso, malaking tulong na po yun kasi ang dami naman pong dumadaan. Huwag nyo lang pong deadmahin. Yung mga ganon po is talaga may pinapakain din po pamilya yun. Na hindi rin po perfect ang pamilya ng mga yan. May mga pasaway din pong anak yan, pasaway na asawa. May ganon po. Kanya-kanya po tayong story ng pamilya. At kanya-kanya din po tayo ng problema sa buhay. Kailangan lang po natin lumaban at manalig po sa Panginoon. Sa Kanya po tayo kumapit. Hindi po dyan sa kapitbahay ng marites. Hindi po dyan sa kamag-anak ng ganito na wala namang ibang ginawa din kundi mag-abang ng grasya nyo. Tapos imamarites kayo. Actually, hindi po, pero yan po yung, yan po yung real talk, no? Na alam ko nararanasan nyo rin po yan. Real talk lang po tayo dito. Ayoko po ng pakeme. Ayoko po ng mga pasweet. Okay? So, yun po yung nangyayari talaga eh. Yun po yung sa labas. Yun po yung, ito po yung material world eh. No? So, hoping po na, yun lang naman po, na kumbaga, kung gusto nyo po talaga ng blessing, no, wag po kayo magdadalawang isip na tumulong sa mga tao na talagang well-deserved na tulungan. Wag nyo pong daan-daanan yan. Especially yung mga bata. Katulad po kanina, lumabas po ako, nag-grocery po ako. Mga bata na naman po ako, alas 10 na nasa kalsada pa. Titinda ng, nasampagita. Or andun yun ng isa, naka-pouch pa. Pero nanlilimahid sa dumi. Ang salita ko, ba't gabi na nandito ka pa? Ba't di ka pa umuwi? Ngingitian ka lang. Yung mga ganun bagay po, abutan nyo lang po ng 20, 50. Masaya na po yun. Pero syempre, bibilinan nyo rin po. Baka mag-rugby. Mga tipong ganun. Yan na po kasi kalakaran ngayon eh. No? So, pera rin po natin yung pagkakaroon po natin ng pure heart. No? Pero hindi ko naman po kayo pinupush na gawin yan, nasa inyo pa rin po yan. Nga lang po, gusto ko lang po i-share sa inyo yung talaga nangyayari po sa atin sa araw-araw. Okay, so that's your reading. And sa mga naka-resonate po at gusto pong sa mga naka-resonate at gusto pong magpa-reading, dito muna. Sa mga naka-resonate hindi po nakaka-subscribe is please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para pa-update kayo lagi sa ating reading. And again, sa mga gusto pong magpa-appointment ng healing, reading, and ritual, please chat lang po, no calls, no, para po mabigyan po kayo ng schedule or slot. Kasi nga po busy po ako ngayon hanggang next week. So medyo makakahinga-hinga po ako February 24. Yan, 24 kasi after the fiesta, no, after the novena. Okay, so actually hindi pa po 24, baka 25 na po. No, kasi syempre po magdi-repeat pa po ng 24 at 23. So kailangan po magpa-fresh ang inyong lingkod. Okay, so close your eyes para po sa ating healing.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!